Maayong hapon. Maayong hapon. So, good afternoon sa inyo. Andito kami ngayon sa plaza. It's July 30. And last day na lang ay papasok na yung month of ayaw mo akong isama. August, no? Tama, August. So, mag-evangelize kami ngayong araw na ito. And actually, galing kami sa St. Elizabeth para magpa-check up yung asawa ko kasi matagal nang masakit yung yung isang daliri niya dito. So, after nun, kumain muna kami, nag-lunch muna kami, and ngayon pumunta kami dito sa plaza upang ibahagi ulit ang Ebanghelyo. And ngayon, yung asawa ko ay nagdi-distribute ng gospel tracts. So, maraming mga estudyante ngayon, and hopefully, meron kaming mawitnessan, masyaran ng gospel. At ngayong araw na ito, hindi muna kami makakapag-open air kasi nawawala yung lapel. At hindi namin kasama yung isang brother ngayon na may megaphone. So, ang gagawin muna namin ngayon ay mag-distribute ng tracts. So, ubusin namin yung mga gospel tracts sa linala namin at maghahanap kami ng mga estudyanteng willing makinig at masyaran ng gospel. So, nakisamahan nyo kami ipanalangin itong araw na ito na maging successful ang evangelism. So yeah, mag-distribute kami ng gospel tracts ngayon. Ay, kita niyo yung face ko. Kamusta naman po kayo dyan? Maulan pa ba? Ayo. Dito maganda na yung weather. Ay, nalaglag. Excuse me. Gila ako, ma'am. Thank you. So, dito kami usually namimigay. So, hello po. Bibigay lang po ako. The gospel tracts libreng babasahin. Kami. And thank then, you. pag mayroong gamit, nag-open air yung CD, Unashamed Evangelist. Rinig po ba kami? Hello po. Bibigay lang po ako. So, ayan po siya. Hello, ma'am. Namimigay ng gospel tracts. Hello po. Bibigay lang po ako. Hello po. Bibigay lang po ako, sir. Samahan niyo libreng kami maglakad at mamigay. Thank you. Hello, sir, ma'am. Bigay lang po ako. Ma'am. Sorry, shaky lang yung paghawa ko. Hello, ma'am. Bigay lang po ako, ma'am. Thank you po. So, sobrang daming tao ngayon. Excuse me po. Pwede lang po magbigay? Namin kapag Wednesday, libreng maraming tao babasahin dito sa plaza. Excuse me. Baka pwedeng magbigay? Libreng babasahin? Ito po. Thank you. Sir, Then ma'am. after tracts distribution, mamaya, hanap ng group yung asawa ko na pwede niyang share ng gospel. Hello po. Excuse me po. Baka pwede magbigay ng gospel tracts po. Hello po. Bigyan niyo po ng time basahin. Thank you po. Kamusta po ang hapon niyo? So ngayon, dito tayo sa medyo malaking area para magbigay din ng gospel tracts. And usually dito ako nagwi-witness sa gitna ng plaza at doon naman na part kami nag-open air. So madalang lang ako ditong mag-witness sa part na to kasi medyo madilim dito kapag naabutan kami ng 5 or 6 p.m. So dito marami ngayon mga estudyante, hopefully meron tayong mabahagian ng gospel sa kanila. And dito sa plaza, sa Jensen, marami ding nag-share ng kanilang mga belief, and even mga some professing believers are also there. Sinishare nila yung
hopefully, no? Hopefully, biblical gospel. So, I don't know if nandito sila ngayon, but there are times talagang iilang churches nandito sama-sama na kanya-kanyang pagbabahagi ng gospel. So, I don't know kung nandito sila, pero ang daming estudyante ngayon. And ito yung i-goal namin na merong ma-witnessan sa kanila. So, tara! Hello po. May nakatanggap na po ba sa inyo nito? Okay lang na magbigay? Bigyan nyo lang po ng time basahin ha. Thank you. Hello ma'am. Bigay lang po ako. Thank you po. Bigay lang ako. Bigay po basahin. Basahin po may time kayo. Baka wala nakatanggap sa inyo ng ganito, baka pwedeng magbigay. Libre lang, walang bayad. Kung may time kayo, bigyan nyo ng oras sa akin, ano? Anong school kayo? Magkano ang binabayaran sa GFI? Tuition fee? 5. Anong year na pala kayo? Okay. Senior high pa lang. So, iba yung binabayaran, di ba, sa college at saka sa senior high. So, hindi kayo libre. Walang ganun. Voucher lang po. Voucher. So, senior high, grade 12. Ano naman yung kinuha yung... STEM po. Ano nga yun? STEM. Anong ibig sabihin ng STEM? Science, Technology, and Mathematics. Parang ano siya, may connection sa engineering, computer, mga gano'n. So, plano nyong engineering. Hindi. Medical. Merong medical engineering, sa... Kasi ang madalas kong naririnig ay more on education, accountancy, ganun yung sa ABM. Pero wala pang engineering na civil engineering, architecture, wala pang ganun sa GFI, no? Wala pang ganun. Bakit naman GFI ang pinili ninyo? Instead of other college or universities, mas affordable siya. Okay. So anong ginagawa nyo ngayong araw na to? Nagbe-brainstorming ba kayo? Or banding lang ng magkakaibigan? Okay. So may naibigay po, hindi ko pa nabigyan si ate. Okay lang ba ate, bigyan kita nito? Yan. May nabigyan ko kayo ng gospel tracts at may nakalagay po dyan sa front, sa comics, nakalagay po dyan ay, ikaw ba'y mabuting tao? I'm not sure if meron nang nagtanong sa inyo yan. Okay lang ba na magtanong sa inyo nitong question na ito? Kung hindi ako nakakasagabal sa oras ninyo, okay lang ba? And before that, meron na bang kayong mga kaibigan or kamag-anak na tinanong kayo kung mabuting tao kayo? Or wala pa? Never nyo pang na-encounter yung ganong question? Kung wala pa, pwede bang ako yung unang magtanong sa inyo nun? Okay lang ba? Okay. So, masasabi nyo ba na mabuti kayong tao? Hindi. Bakit po? And para lang po sa para lang po for your own benefit, for your own sake, actually I'm recording. Is it okay? Nandito yung asawa at saka yung anak ko. So kasama ko sila. So okay lang ba na meron akong mic dito? Okay, kasi meron din kaming So pwede kung okay lang din ba, bigyan kayo ng mic. At least naririnig kayo. Ayun. Sabay tayo. So actually naka-live po kami ngayon. So wag lang po kayong mahiya. So Okay lang? Or pwede nandun lang din siya, Okay. So yung unang tanong ko is masasabi niyo bang mabuting tao kayo? Kaya niyo bang sabihin? No. Hindi. Bakit? Bakit Kasi, mahirap? For me po is we're not saints po na like very perfect na person, like we have
different flaws po. Like sometimes we make mistakes, but sometimes we don't. Then by those mistakes naman po is like we learn something from it po. How will you define someone who is a good person? Sa tingin nyo kaya merong nag-i-exist na good person? Or there is no such thing as a good person? Kayo. Sana hindi kayo galing sa exam, ha? Baka kasi baka, kuya, kakatapos na naman ng exam, tinatanong muna kami sa mga ganitong klaseng questions. Ha? Ano po? Kasi po, just like us lang po, is meron din po silang mga flaws. Yes po. They commit mistakes, ganon. Yes po. But masasabi nyo na merong nag-i-exist na bad person? Paano nyo na-describe yung isang taong masamang tao? Paano nyo masasabing masama siyang tao? Kung hindi nag-i-exist yung good person, paano nyo dinescribe yung isang taong masama? Dahil ba gumagawa siya ng mali? So masasabi ba natin, so kung walang good person, therefore you're a bad person? Kung there is no such thing as a good person, then therefore all people are bad person. Sa tingin nyo kaya? Is it a logical conclusion? Pwede ba nating makonclude na ganun? Or medyo, kuya, parang hindi eh. Hindi naman ako mamamatay tao eh. So hindi ako mamasamang tao siguro. Pipili ba kayo ng isang mamamatay tao na kaibigan? How would you define him as a person, good or bad? Automatically, you would say, yeah, he is a good person because he is a murderer, right? Pero, pwede ko bang tanungin sa inyo, yung mga kaibigan nyo ba ngayon nakasama ninyo? Pinili nyo ba sila dahil nakikita nyo yung kabutihan nila bilang mga mabubuting kaibigan? Trusted. Ano pa? Trusted. So, I think merong initial part doon na, yeah, pinili ko siya kasi mabuting friend siya eh. Ayokong kumaibigan sa isang tao na masama yung loob or masama yung baba ko lang yung So, sa tingin nyo kaya? Ano pa rin mong i-friend? May nag-i-exist or walang nag-i-exist? Both of them are not existent. Medyo mahirap po yung question. Logical siya. Logical. Kung mahirap siyang sagutin, pwede ko bang patunayan kung nasan kayo sa dalawa? Okay lang ba? Okay? So, ganito. Para medyo mas maganda yung conversation natin. Kapag nakapasa kayo sa test ko, bibigyan ko kayo ng pang-snack. Okay? Pag hindi kayo nakapasa, kami ang papay-snack. Hindi, joke lang. So kung nakapasa kayo sa test, sa personal test na ito, bibigyan namin kayo ng snack. Okay? Tanggapin nyo lang, huwag kayong mahiya. Okay? Kasi galing to sa puso namin. But if not, walang snack. Okay? So, but before that, gusto kong malaman kung lahat kayo dito ay naniniwala na mayroong creator or Diyos. Naniniwala kayo. So, wala sa inyo ditong atheist or agnostic. Okay. So, dahil naniniwala kayo sa Diyos, are you familiar with the 10 Commandments? Yes po. Sinong kaya magbigay ng isang commandment? Thou shalt not kill. Tama, you shall not kill. Yun po yung isa sa mga commandments. So, gagamitin ko po yung 10 commandments or yung tinatawag na moral law to test you if you are really a good person or maybe not. Okay? So, ano ba yung gusto nyo unahin ko doon? Siguro, unahin natin yung 9th commandment. Okay? Familiar ka sa 9th commandment or hindi? Ay, not hindi lang pasunod, no? Pero, Ang 9th commandment, ang sabi doon, you shall not lie. Huwag kayong magsisinungaling. Masasabi nyo ba na sa 16, 17, 18 years old na binigay sa inyo ng Diyos, never pa kayo nakapagsinungaling sa buong buhay ninyo? Nakapagsinungaling na kayo? Yes. Ilang beses na po? Di mabilang. Marami na, countless lies. So what would you call someone who tells lies? Anong matatawag nyo sa isang taong hindi nagsasabi ng katotohanan? Tama. Sinungaling. Ilang beses din nakapagsinungaling? Countless. Sa tingin nyo kaya, ano tayo sa paningin ng Diyos kung tayo ay hindi nagsasabi ng katotohanan? Sinner.
Specifically, liar. So we are all liars. Yun po yung una, okay? So na-violate natin yung 9th commandment. A little bit backward tayo. Sa 8th commandment, ang sabi doon, you shall not steal. Huwag kayong magnanakaw. Masasabi nyo ba, nasa 16, 17, 18 years old na pamumuhay ninyo, makakapag-promise kayo, nakapagsinungaling man ako noon, pero masasabi ko na hindi pa ako nagnakaw. Masasabi nyo bang hindi pa kayo kumuha ng bagay or gamit na hindi nyo Nagkupit po. Nangupit. Yes. Nangupit, no? Mga ilang beses na rin nating nagawa yun. Every other day. Okay. Or how about this one? Wala kayong papel sa school, tapos may nakita kayong paper dyan sa tabi-tabi, kinuha ninyo na hindi nyo alam kung kanino yun. Pero kinuha ninyo or ballpen or lapis or mayroon ballpen, tama, no? Or pangungopya ng sagot sa kaklase, yung mga ganun, no? So, we can consider that as pagnanakaw. Kasi it's not your property. Even the answer na galing sa kaklase mo, dahil hindi mo sagot yun, kinukuha mo galing sa kanya, pagnanakaw yun, right? Merong mga nagrarason, ganito yung sinasabi nila, Kuya, paano yung may kaklase ako, pinakopya niya naman ako eh. Hindi naman yung sapilitan, pinakopya niya ako. So yung hindi ko ninakaw yung sagot niya. Actually, meron kayong pinagnanakawan. Alam niyo kung sino? Yung guro ninyo. Nang sabi ng guro ninyo, huwag kayong magkokopyahan ha. Pero ang ginawa ninyo, nagkopyahan kayo. So meron kayong pinagnanakawan pa rin, which is yung teacher. Okay? So anong tawag din sa isang taong kumukuha ng bagay or gamit na hindi niya pagmamay-ari? Magnanakaw. So ano tayo sa paningin ng Diyos? Actually, it's worse than that. We are not just a thief. We are a lying thief. Sinungaling na, magnanakaw pa. So sa paningin ng Diyos, you are a liar and a thief. Okay? So tingin nyo kaya, enough na ba yung dalawang sin na nakumit natin, na violated sa 10 Commandments, para ikaw ay tingnan ng Diyos na masamang tao? Or, kuya, dalawa pa lang naman yun, may 8 pa. Marami yung 8. So, hindi siguro ako masamang tao. Sa tingin nyo kaya? Sinong kayang sumagot? Or dagdagan pa natin, kung medyo ano pa kayo, medyo hindi pa kayo makasagot. Sa 3rd commandment, ang sabi doon, you shall not use the name of God in vain. Sa Tagalog, huwag niyong babanggitin or gagamitin yung pangalan ng Diyos ni Yahweh sa walang kwentang bagay. So the moment na in-express mo yung pangalan niya sa walang kwentang bagay, through expression or joke, oh my, tapos nabanggit mo yung huwag niyo nang banggitin, that would be considered as blasphemy. You are insulting God by using His name in vain. Ibig sabihin sa Bisaya, gibugal-bugalan nimo ang iyang pangalan. Na kung instead na ginamit mong word, yung term, S-H-I-T, wag yun ang babanggitin kasi foul word yun, instead na yun yung binanggit mo, ang pinili mong binanggit, yung pangalan niya, which is nagpapakita na dinidisrespect mo yung pangalan ng Diyos, yung character ng Diyos. Masasabi nyo ba na dumating na rin sa point sa buong buhay ninyo na-express niyo yung pangalan niya sa walang kwentang bagay? Dumating na, no? Oh my, mga ganun, no? So, matanong ko lang, bakit niyo po nagagawa? Bakit niyo po nabibigkas? Out of emotion. And ang sabi ng iba, influence daw, nai-influensyan daw sila sa iba. Nanonood ba kayo ng mga movies? Mga palabas. Alam niyo po ba, merong isang palabas si Leonardo DiCaprio, kung tama yung pagkakapronounce ko sa pangalan niya, meron siyang isang palabas na kung saan, kung hindi ako nagkakamali, 23 times inilagay sa script nila yung pangalan na God in Jesus Christ. Naisip ko, bakit kinakailangang ilagay yung pangalan ng Diyos doon sa script na yun at ibibigkas nila para lang i-blaspheme yung pangalan ng Diyos? Hindi ba sila natatakot na it is God who are na iniinsulto nila? Naisip ko, kailangan pa bang gawin nila yon? And every time nanonood tayo ng Showtime, one of the guest or the ano ba tawag sa kanila? Host, si Vice Ganda, number 1 sa kanila, di ba? Maririnig mo yung word na oh my. And knowing na merong mga kabataan, sila din ay nai-influensyahan. Okay? So sa tingin nyo kaya, bakit natin yun na ano? And nabanggit ni ate kanina, no, na ano nga yung nabanggit? Out of emotion. Ibig sabihin, without any reverence. Wala tayong takot sa Diyos. Yun. Nagpapakita na we don't have any fear. Okay? Ang tawag po niyan, blasphemy.
Okay? Alam niyo po ba na kapag meron kayong, kung may Bible kayo sa mga tahanan ninyo, kapag binasa niyo yung Bible sa Leviticus 24 sa Old Testament times, ang utos ni Yahweh sa mga Israelites na kapag meron mang sino man, bata man yan, matanda, young teens, young adult, binigkas yung pangalan niya sa walang kwenta, alam niyo po ba anong consequence? Ito yung sabi ni Yahweh. Okay, pumulot kayo ng bato at batuhin yung taong yun hanggang mamatay. Yun ang punishment doon. Ibig sabihin, sa panahon ng mga Israelites, consider ang death penalty because it is God who commands. And knowing na meron tayong tinatawag na level of consequence na kung saan, kung nagkasala ka sa magulang mo, ang punishment, pwede kang hindi pakainin or pwede kang palabasin sa bahay. Pag nagkasala ka sa kaklase mo, pwede kang ipakulong or pwede kang pagbayaran ng amount. At kapag nagkasala ka sa presidente, pwede kang makulong. So, ibig sabihin, merong weight, merong level of bigat ng consequence. So, kung nagkasala ka sa Diyos, may karapatan siya either kitilin yung buhay mo or pwede kanyang parusahan. Kung hindi man kamatayan, pwedeng mag-suffer na wala kang bansang matutuluyan. Ganun po kataas yung standard ng Diyos. Kaya sana huwag nating banggitin. Kasi anytime pwede niya tayong kunin eh. Siya yung nagmamay-ari ng buhay natin. Guys, may test ako sa inyo. And dadagdagan ko yung price kapag nagawa ninyo, okay? Try ninyo 10 seconds, pigilan yung puso ninyo na hindi tumibok. Sige nga, magbilang ako ng parang 1 seconds pa lang, hindi mo kaya, di ba? Pero pag hindi nga, kaya mo. Pero when it comes to your heart, hindi. Anong patunay niyan? Hindi ikaw yung may hawak ng buhay mo. It is God. Therefore, wag nating insultuhin ng Diyos. Kasi, alam niyo po ba, ang description ng Bible sa Diyos, ang Diyos ay makatarungan na Diyos. At kung makatarungan siya, ibig sabihin, hindi niya isi-set aside yung mga kasalanan na ginagawa ng mga tao. Balang araw, pagbabayaran din ng mga tao yung ginagawa nilang kasalanan. So nagpapasalamat tayo ngayon na kinakawaan tayo ng Diyos na until today, we are alive. Hindi niyo tayo pinarusahan na batuhin tayo hanggang mamatay. No? So sana wag na nating banggitin. Okay? So yun po yung pangatlo. Nadagdagan ulit ng isa. Dagdagan pa natin ng isa. Okay? Hindi ko ubusin pero hanggang apat lang ako. Merong keynote si Jesus Christ sa 10 Commandments. Yung 7 Commandments. Familiar kayo sa 7 Commandments? You shall not commit adultery. Are you familiar with the word adultery? Ano po yun? Mag-asawa ka po. Tama po. May asawa po ako. Kapag naghanap pa ako ng ibang babae, pwede akong ipakulong ng asawa ko. Illegal po yan sa bansa natin. So yun po yung 7th commandment. You shall not commit adultery. Hindi po ako nasaktan doon nung binanggit ni Jesus Christ. Bakit? Never ko pa pong nagagawa yun. Okay? And God forbid na hindi ko talaga siya magawa. And I will be loyal to my wife. But naka-record daw ako. So, pero alam niyo kung saan ako nasaktan? Sa karugtong na sinabi ni Jesus Christ. Alam niyo kung anong sinabi niya? Sa Matthew chapter 5, verse 28, ito yung sabi niya. After niyang i-quote yung 7th commandment, as it is written, you shall not commit adultery, dito ako nasaktan. But I say to you, whoever looks to a woman and lusts for her has already committed adultery with her in his heart. Sa Tagalog, kung sino man yung tumitingin sa babae or sa lalaki ng may pagnanasa sa kanyang isipan, nagawa niya na yung tinatawag na adultery sa kanyang puso. Doon ako nasaktan, na halos parang nanggigil ako na ayaw kong paniwalaan yung Biblia. Kasi nasaktan ako eh. Kaya siguro may mga nag-i-exist na atheist, agnostic, kasi alam nila yung sinasabi ng Bible na kung saan nakakasakit sa kanila. Kaya maraming tao ayaw tanggapin yung sinasabi ng Bible. Dumating yun sa point sa buhay ko. Nasaktan ako eh. Ngayon, medyo awkward to na question sa mga babae. Unahin ko muna yung nag-iisang lalaki ninyo si Sir. Unahin muna kitang tanungin Sir bago yung mga babae. Man-to-man-talk tayo. Masasabi nyo ba Sir, kung magiging honest kayo, na nagawa nyo na rin makapag-isip ng hindi maganda sa isang babae? Thank you for being honest. Equal tayo Sir dito ha, hindi ako lamang, hindi ka lamang, pantay po tayo dito. Matanong ko naman yung mga ladies. So, pinagtatawanan nyo si Sir ha, tingnan natin kung makakalusot sa question. Okay, how about sa mga ladies? Masasabi nyo ba na, yes, dumating na rin sa point na may sumagi sa isip ko na fantasy na parang halos hindi ko mapigilan yung isip ko. Dumating na rin sa point na ganun. Yeah, last.
Like even reading Wattpads, reading e-books na may mga romantic scenes, may mga ganun. So nagki-create ng fantasy sa mind natin, right? Diba? So dumating na rin siya. Kahit na hindi ganun kalalim, pero meron pa rin fantasy na nagano sa mind natin. So guys, sana wag niyong isipin na kaming asawa ko ay ginajudge namin kayo, kinokondemn namin kayo. But based on the questions and according to your answers, inamin niyo po ngayong araw na to, July 30, ng alas 5 ng 5:40 PM, inamin niyo po na kayo ay sinungaling, magnanakaw, nilapastangan ng pangalan ng Diyos at ng apat mangangalon niya sa puso. Apat pa lang po yun sa 10 Commandments. Hindi ko pa nababanggit yung 6. Remember, hindi ko pa nababanggit yung 6. Sa 4 pa lang, nilabag na natin. And again, hindi ko kayo ini-exclude dito. Ganon din po kami. Okay? So equal tayo dito. So I'm not judging you, I'm not condemning you. Kasi bago nyo pa tumarinig, kami ay na-guilty na doon sa part na yun. Okay? So here's my question. If we will die today, hindi ko kayo tinatakot, pero ano lang, example lang. If we will die today, kinuha tayo ng Diyos, kasi hindi natin hawak yung buhay natin, kinuha tayo ng Diyos, namatay tayo, nakaharap natin ang Diyos, at ginamit niyo yung 10 Commandments, which is yung 4 doon, nilabag natin. Sa tingin nyo kaya, ano yung status mo sa harapan niya? Innocent or guilty? Guilty. If we are all guilty, saan tayo karapat-dapat ilagay ng Diyos? Heaven or hell? Hell. Would you agree with me na we will go to hell? Alam niyo kung anong reason bakit kami lumapit sa inyo? That's the reason. We are concerned about you guys. We don't want you to go to hell. And kung kayo mismo naunawaan niyo yung mensahe na yon, na-realize niyo, wait lang, tama pala, nag-guilty ako sa sin. And pag namatay ako, pag death will come anytime, I'm sure 3 points. Diretso ako sa impyerno. Walang purgatory. Sabi ng Bible, sa Hebrews chapter 9 verse 27, it is appointed unto man once to die. After that, the judgment. So ibig sabihin, after mong mamatay, hahatulan ka agad ng Diyos. So my dear friends, sir and mga ma'am, paano ninyo maililigtas, mabibigyan ng solution yung malaking problema ngayon na nalaman ninyo na kapag namatay kayo, we will go to hell because you are guilty of your sin. Sa tingin nyo kaya, how will you solve the problem? How will you save yourself? Yeah, paano mo maililigtas ang sarili mo? Repent. Bakit sumagi sa isip niyo yung word na repent? Ano bang ibig sabihin ng repent? How will you define repentance? Ano, sir? Magbalik loob. Agree kayo doon? Balik loob. Like for example, ano ba, and pag dinefine natin yung balik loob, ano bang ibig sabihin nun? Parang sumunod ka na sa Panginoon, sundin mo na yung yung mga utos niya, yun ba yung balik loob? Kasi marami nagsasabi ng ganyan pero iba-iba yung definition nila. So gusto ko rin marinig yung sa inyo. Ano ba yung, how will you define yung ganung salita na balik loob, magbalik loob? Anong ibig sabihin? Like hindi na uulitin yung ginagawang pagkakamali, yung ganon? Gusto niyo bang marinig yung definition ng Bible sa repentance? Sa Greek word, kasi ang Bible, sa New Testament, isinulat siya ng Greek. Yung Greek word ng repentance, ibig sabihin, metanoia. Ang ibig sabihin ng metanoia, change of mind. Na kung saan, tatalikod ka sa kasalanan, babaguhin mo yung isip mo sa kasalanan, na ang kasalanan ay, yun ang dahilan kaya ka nagkakasala sa Diyos, at kaya pangit ang relasyon mo sa Diyos because of your sin. So magkakaroon ka ng bagong pag-iisip sa kasalanan, tatalikod ka sa kasalanan, at lalapit ka sa Diyos. Yun yung repentance. 180 degree. Turning from sin. Change of mind. Yun yung ibig sabihin ng repentance. No? So ito yung kasalanan, magre-repent ka, change of mind. So ito yung kasalanan, babaguhin mo yung isip mo, magtatayin ka, lalapit ka sa Panginoon. Yun ang metanoia sa Greek word. Change of mind. Ito na, tapos dito. Tatalikod ka sa kasalanan. Okay? Yun ang repentance. But repentance itself cannot save you. Kulang.
Hindi lang yun ang binigay ng Bible na solution. There is a specific solution na yun ang magliligtas sa'yo. Repentance itself cannot save you. So kahit na sabihin mo sa Panginoon, Lord, I beg you, I'm very sorry, hindi ko na po siya gagawin, hindi ko na po siya uulitin. Cross my heart, I will never do that again. Hindi ko na siya uulit, I promise. Hindi po ang repentance ang magliligtas sa inyo. So kulang. Merong binigay ang Bible. To accept God as your Lord. Actually, hindi siya to accept God. Yes. Bakit? Meron akong question sa inyo. Sino yung nagmamay-ari ng heaven? Kayo or ang Diyos? So, kung nag-knock kayo sa door ng heaven, tapos binuksan ng Diyos, o sino kayo? Bakit ko kayo papapasukin? Tapos sabi niyo sa Diyos, Lord, dahil tinanggap kita, so papasukin mo ako. Wait lang, sino yung nagmamay-ari ng langit? Siya yung may karapatan na magpapasok sa inyo. So kung pupunta kayo sa bahay namin, kailangan ako yung tatanggap sa inyo, hindi kayo. Kasi mga bisita lang kayo right? So logically speaking, it should be God ang tatanggap sa inyo, hindi kayo. Kaya sabi ni Jesus Christ sa kanyang mga apostles, sa kanyang mga disipulo, you did not choose me, but I chose you and bear good fruit. So si Jesus, siya yung pumili sa mga disipulo niya. Hindi tayo ang pumipili kay Jesus Christ. So hindi yun ang sinasabi ng Bible na i-accept natin si Jesus o i-accept natin ang Diyos. Merong sinasabi ang Bible. Ito, kung merong perfect na tao, yung aako ng inyong mga kasalanan, doon lamang kayo mapapatawad ng Diyos, hindi na mapupunta sa impyerno, at mapupunta na kayo sa langit dahil merong nagbayad sa kasalanan na kayo mismo ang gumawa. Kung meron kayong kilalang perfect na tao na inaako yung kasalanan mo, bakit mo nabanggit naman na si Jesus Christ? Kasi po, ano siya ni God, namatay siya for our sins. Bakit hindi si Muhammad? Bakit hindi si Shakespeare? Bakit hindi si Buddha? Bakit hindi si Krishna? Bakit hindi yung mga well-known people? Albert Einstein, Charles Darwin? Bakit si Jesus Christ? Siya man ang anak. Ano pa? Appointed? Pero di ba sabi ng isang taga Davao, sabi niya, he is the appointed son of God? Paano niyo masasabi na magkaiba yun? At totoo itong Jesus na totoo, at ito nag-claim na siya si son of God, hindi siya totoo. Kasi marami nag-claim na sila daw si son of God, appointed daw sila. How will you know kung sino ang totoo, sino ang mali? Alam niyo kung bakit si Jesus Christ na nasa Bible? Because He is the only one who meet or who passed the standard of God. Even Kibuloy himself cannot pass the standard of God. Alam niyo kung ano standard ng Diyos? Perfection. In order for you to go to heaven, you need to be perfect. But no one of us here are perfect. Anong sabi ni Jesus Christ? Sa Mark chapter 10 verse 18, no one is good except God alone. Ang Diyos lang yung mabuti at wala nang iba. Ito pa yung sabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 3 verse 10 to 12. No one is righteous, not even one, and no one who does good. No, not one. Sa Tagalog, walang sino man ang mabuti at walang sino man ang gumagawa ng mabuti. Kahit isa sa kanila. Bakit? Dahil lahat ng tao tumalikod sa Diyos. Dahil lahat ng tao gumagawa ng kasalanan. Kaya kanina siguro nahirapan kayong sagutin kung mabuting tao kayo. Kasi alam ninyo sa inyong konsyensya na kayo ay sinner at imperfect people. At nagpapatunay yun na hindi tayo mabuti and therefore masamang tao tayo. Kasi sabi ni Jesus Christ, only God is good. And tayo, masama. Alam niyo po ba na lahat ng sinungaling mapupunta sa impyerno? Yun ang sabi ni Jesus Christ. Sa Revelation 21 verse 8, lahat daw ng sinungaling may parte sa kadagat-dagat ang apoy. And lahat tayo nagsinungaling. Ganun tayo kasama. Sino ang sumusunod sa kanilang puso? Sinusunod nyo ba yung heart nyo? O hindi? I'm sure sinusunod nyo yung heart ninyo. Kapag may pinili kayong tao, naku, wala na, dapa na kayo. Alam niyo ba na ang description ng Bible sa heart is very problematic, very dark. Bakit? Ito yung sabi ng Bible. Sabi ni Prophet Jeremiah sa chapter 17 verse 9, sabi niya, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? So
So kung tatagalogin ko, yung puso pala natin ay ubod ng sama at manluloko. Niloloko tayo ng puso natin kasi ubod siya ng sama. Hindi siya sumusunod sa Diyos. Ganun ang puso ng tao. So, sabi ng Bible, we are by nature children of wrath. Ibig sabihin, anak tayo sa puot ng Diyos. Kinapupuotan tayo ng Diyos dahil sa ating kasalanan. So, mali pala yung thinking ng mga tao na, mahal kami ng Diyos. Kahit anong gawin namin, mahal kami ng Diyos. Ibig sabihin, binago nila yung pananaw nila, yung understanding nila sa karakter ng Diyos. Bakit? Dahil sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. So, nag-come up sila na mapagmahal naman pala ang Diyos. So, okay lang, gumawa ako ng kasalanan. Inabuso nila yung Diyos. Pero hindi nila nalaman na according to the Bible, kung babasahin niyo po yung Bible, ang sabi niya, ang puot ng Diyos ay nangingibabaw sa kalangitan. At sa lahat ng tao nagpapatuloy sa kasalanan, nananatili yung puot niya sa kanila. Sabi ni Jesus Christ sa John chapter 3 verse 36, whoever does not obey the Son shall not see life. Hindi makakapunta sa heaven kasama siya. But the wrath of God abides on him, in him. So yes, God is love, pero at the same time, God is holy and just. And He will never set aside yung kasalanan na ginagawa natin. Kaya may kaparusahan po. Ang sabi po ng Bible, ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. For the wages of sin is death. Kung ano man yung ginugugol mo dito sa mundo, gumagawa ka ng kasalanan, gumagawa ka ng kasalanan, hinaharbor mo yung galit ng Diyos na someday, iririp mo siya pagdating ng panahon. So, ibig sabihin, meron kang utang sa Diyos na kailangan mong bayaran. Babayaran mo yun pagdating ng panahon, which is sa impyerno. Ang solution, there's only one solution. If there is a perfect person who can save you. And tama yung nabanggit ni ate kanina. It is only through Jesus Christ. Pero wait lang, kagaya ng tanong ko kanina, anong pinagkaiba niya sa ibang mga nagkiklaim? It's because He is the only one who meet or who passed the standard of God, perfection. Dahil He is a God-man, Diyos siya na nagkatawang tao, bumaba sa mundo. At anong ginawa ni Jesus Christ? Ano lang ba siya? Nag-party-party? Hindi. Sinunod niya yung 10 Commandments on behalf of the sinners. Ikaw na hindi nakapasa, ikaw na hindi nakasunod, siya ang gumawa. Sinunod niya yung 10 Commandments upang maging substitute sa mga makasalanan. Ano yung pagkakaintindi niyo sa salitang substitute? Substitution, kapalit, tama. Sino naglalaro dito ng mga sports like ball games, like volleyball, basketball, walang naglalaro niyan. For example, sa basketball or sa football, substitute. Oh, labas ka, ako palit sa'yo. Ganun. Si Jesus Christ, yung naging substitute na instead na ikaw yung patayin ng Diyos, ang piniling patayin ng Diyos Ama, yung kanyang bugtong na anak, upang maligtas ang mga makasalanan. Kasi ikaw, hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Siya yung may kaya nun. Kaya siya yung namatay sa cross. Yung puot ng Diyos, ibinuhos niya doon kay Jesus Christ dahil tinanggap niya yung sacrifice na ginawa ni Jesus Christ sa cross. So instead na sa'yo ibubuhos ng Diyos yung galit niya, doon niya ibinaling sa kanyang bugtong na anak. Dahil si Jesus Christ lang yung kayang gumawa nun at wala ng iba. So namatay si Jesus Christ sa cross. On the third day, He rose again and He is now seated at the right hand of the Father. Alam niyo po kung anong tinatawag dyan? Yung ginawa ni Jesus Christ, ang tawag po niyan, good news. Sa Tagalog, magandang balita or mabuting balita. Bakit po siya tinatawag na mabuting balita? Or good news, yung ginawa ni Jesus Christ sa cross. Bakit siya good news? Lord, bakit ba good news yung ginawa mo? Bakit kaya? Tama po. Dahil meron siyang ginawang solution para sa mga makasalanan. And I just want to tell you this, ginawa yun ni Jesus Christ para magbigay ng kasiguraduhan sa kaligtasan ng mga tao. Pero hindi po si Jesus Christ namatay para sa lahat ng tao. Kasi hindi po lahat ng tao ay maliligtas. Namatay po si Jesus Christ on behalf of His sheep. Ang sabi ni Jesus Christ, I am the good shepherd. And the good shepherd lays down his life for the sheep.
Kung kabilang kayo sa tupa ng Diyos, sa tupa ni Jesucristo, tunay na kayo ay lalapit kay Jesus at tunay na kayo ay magsisisi sa inyong kasalanan. At ito yung utos niya sa atin. Kung kayo ay magsisisi sa inyong kasalanan, yes, repentance, repent. Kung kayo ay magsisisi sa kasalanan, tatalikod sa kasalanan, yun yung una. At pangalawa, at ibigay ninyo ang inyong buong tiwala at pananampalataya kay Jesus na doon sa kanyang ginawa sa cross, yun lang yung tanging paraan o solution para kayo ay maligtas sa inyong kasalanan at hindi na mapahamak sa impyerno. Bagkus, bibigyan niya kayo ng buhay na walang hanggan sa langit kasama siya. Yun yung regalo niya sa sino mang sasampalataya kay Jesus at magsisisi sa kasalanan. Ngayon, kung gagawin nyo yun, then ibig sabihin, kabilang kayo sa tupa ni Jesus na kung saan ibinigay niya ang kanyang buhay para sa kanila. So ito yung prayer ko at ito yung urge ko sa inyo, persuasion ko sa inyo. Repent today and believe in the Lord Jesus Christ. Hindi lang yung intellectual assent yung hanggang knowledge lang na kilala mo si Jesus, may namatay sa krus, hindi lang ganun. Kundi ibigay mo yung 100% confidence mo sa Kanya. Paano ba binibigay yung confidence sa isang tao? Paano ba ipinapakita sa isang tao yung confidence? Yung trust. Paano siya ipakita? Yung pagtitiwala. Pag pinadala mo yung laptop mo sa kaklase mo, may tiwala ka ba sa kanya? Kaya mo pinadala yung laptop, di ba? Pag sumakay ka ng tricycle, may tiwala ka sa tricycle driver. Ibig sabihin, ang pagpapakita mo ng tiwala, sumakay ka sa tricycle kasi alam mo na yung tricycle driver, dadalhin ka niya sa lugar kung saan mo gusto. Kung sumakay ka ng eroplano, hindi ka sasakay ng eroplano without any trust sa pilot. So in order for you na ma-express mo yung trust sa kanya, kinakailangan mo sumakay sa airplane, tama? May tanong ako, anong purpose ng parachute sa airplane? Para, tama, pag merong plane crash, ano ba yung tulong niya? Anong purpose ba yun? Anong gamit niya? Para parang titingnan mo lang siya, tapos, or meron kang kailangan gawin. Susuotin mo siya, right? So, nagbigay ka ng trust sa parachute. Hindi ka lang naniwala. So, huwag ka lang maniwala na nag-i-exist si Jesus Christ, na namatay siya sa cross, kundi iput mo yung trust doon. Na kung saan, Lord, naniniwala ako at pinagkakatiwalaan kita na kayo lang ang makakapagligtas sa akin. Hindi yung church ko, kung anong religion kayo nabilong. Kahit padalhin namin kayo sa church namin, ang church namin hindi kayang iligtas kayo. Kahit balik-balik pa rin pa namin yung Bible namin, hindi namin kayo maliligtas. Ang kaya lang magligtas sa inyo sa kasalanan ninyo, Jesus Christ. Sabi niya, I am the way, I am the truth, and I am the life. No one can come to the Father except through me. Siya lang po talaga ang makakaligtas sa inyo. Hindi si Mary, may Mary ba sa inyo? I mean si Mary, yung mother ni Jesus Christ, hindi ibang tao. It is only Jesus Christ. Bakit si Jesus Christ? Kasi siya lang naman ang nakamit sa standard ng Diyos. Yung kanyang perfection, yung righteousness niya, pwedeng mapunta sa inyo, at yung kasalanan ninyo, mapupunta sa kanya kung kayo ay magtitiwala kay Jesus Christ. Okay? So, kailan nyo gagawin yung dalawang bagay na yon? Ngayon, ano yung dalawang bagay na yon? Ano yung una? Repent. At pangalawa, trust. Kanino? Kay Jesus Christ. Specifically kay Jesus Christ kasi siya yung namatay sa cross eh. So, kailan nyo siya gagawin? Nagtigil sila ate. Parang ano. Pero bakit nyo nabanggit na ngayon? Ano yung nag-push sa inyo para sabihin na, kuya, ngayong araw na to, bakit nyo nasabi? Yes. Knowledge. Oh. And then, na-realize nyo ba na kailangan nyo palang maligtas? And without Jesus Christ, you will never be saved. So you need Jesus Christ. But sana mga ate, mga kuya, sir and ma'am, sana hindi lang yung
right now, you pronounce it. But beg, ipag-pray mo, Lord, save me please. Because I don't want to go to hell. I don't want to go to hell. And sana man lang nakikita ninyo yung laman ng puso namin na ganun kami ka-concern sa inyo, guys. Although there are people who mock us, there are people who insult us because of doing this. But we don't care because we want you to be saved. Alam nyo, kung nahiya lang yung mga apostles ni Jesus Christ, walang Christianity ngayon. Kung nahiya lang sila. Pero anong ginawa ng mga tao sa kanila? Si Paul, pinugutan ng ulo. Si Peter, binaligtad, crucify. Si John, pinakuluan ng kumukulong langis. At si Peter, hiniwa siya, si James, hinulog siya sa pinakataas na tore. Ganon ginawa ng mga tao sa mga Christians before. And time will come, ganon din ang gagawin sa sino mang susunod kay Jesus Christ. Kaya sa mga bansang Islam, bawal ang mag-share doon ang ginagawa namin. Kasi it would be considered sa kanila as kasalanan, death penalty, papatayin ka doon. But dito, lahat tayo may kalayaan. And ginagrab namin yung opportunity na binigyan kami ng Diyos ng freedom to tell the message, guys. Because that's the only way for you to be saved. Kung sana pwede ko lang ilabas yung heart ko para mapakita, ito yung ganito kami ka-concern sa inyo. Sana ma-realize ninyo. But hindi kami ang magliligtas, si Jesus Christ. Okay? Gusto ko lang ulit kung talaga naintindihan ninyo. If we will die today, tonight, paano tayo makakapunta sa langit? Repent and trust in Jesus Christ. Put your faith in Jesus Christ. Salamat na naintindihan ninyo. And sana yung knowledge na yun ang magtulak sa inyo na gawin yun at sundin si Jesus Christ. Okay? Sana naging meaningful yung sharing time natin ngayon at maging blessing sa inyo. Guys, no? Kasi grade 12 pa lang kayo, ilang steps pa para makagraduate kayo. Pero isipin niyo, bakit nga ba kayo gumugugol sa pag-aaral? Di ba? Para makapagtapos at makahanap ng trabaho, magkaroon ng magandang future. Paano kapag namatay ka bukas? Saan yung future? Biglang, isang snap, biglang nawala. Kaya guys, before nyo yes, tamang seryosohin ninyo yung future ninyo. But bago yun, isipin nyo muna, Lord, ligtas ba ako ngayong araw na to? Ligtas ba yung kaluluwa ko ngayon? Unahin mo muna yun. The moment na alam mo nang ligtas ka, kung ikaw ay nagsisi at sumampalataya kay Jesus, now, you can enjoy the life that you have. Kasi alam mo, na kapag namatay ka anytime, I am saved because na kay Kristo ako. At si Kristo ay nasa akin. Okay? So, yes, nag-enjoy kayo right now. But sana isama ninyo, I am saved. Friends, we are saved. We can enjoy life. Kaya kami ng misis namin, we can enjoy our life. Because we know na if we will die anytime, we will go to heaven with our Lord. Because He saved us. We trust in Him. So, sana yun din yung mangyari sa inyo. No? So, magbibigay kami ng Bibles. Libre po yan. Wala po yung bayad. At kahit na hindi kayo nakapasa sa personal test kanina, I will still give the prize, okay? Kasi na-appreciate ko na nakinig kayo, guys, okay? So, magbibigay kami and baka merong dagdag si Ate March ninyo. So, Yabi, kung meron kang dagdag before tayo umalis. Sana, may gaganito ako. Sige, ako na lang. Sana pag-isipan yung may game na i-share sa inyo. So, grade 12, no? Ilang taon na kayo? 17 po. 17. So, And 15. nung bata ako, first kong narinig yung gospel ng 12 years old ako, yung shinare sa inyo. Pero nag-respond ako sa gospel mga ganyang age 15, ganyan, 16. So sana pag-isipan yung maigi kasi ayun nga, hindi natin alam kung kailan yung huling sandali ng buhay natin. Pag pumunta kayo sa sementeryo, ang size ng kabaong doon hindi lang iisa. Merong maliit, merong malaki. So kahit baby, kahit bata na mamatay. So very important na kung ngayon siguro ang iniisip nyo, ang crossroad nyo is kung anong pipiliin course sa college, yun siguro, no? Pero ang mas importanteng paglaanan ng desisyon is sino yung susundin ko.
ano yung gagawin ko for the remainder of my life. Ang ifa-follow ko ba si Jesus? Or ang ifa-follow ko itong mundong to na alam kong temporary? Merong sinasabi sa Bible na, what shall it profit a man if he gains the whole world and yet loses his own soul? So, ano naman kung yumaman tayo, makakapasa tayo, baka mag-summa cum laude pa tayo, ano naman, anong saysay? Kung at the end of our lives, mapupunta tayo sa impyerno. Nainitan ba kayo sa Jensan? Ang init, di ba? Parang Jensan na Jen S-U-N, Jensan. Pero sinag pa lang yan ng araw. Ang description ng impyerno sa Bible is apoy talaga. May apoy na sinusunog ka. So kung sinag ng araw, init na tayo, what more kung apoy? Pero salamat sa Diyos at nagpadala siya ng way para hindi tayo mapunta doon. Pero nasa sa atin kung, hindi nasa sa atin, may responsibility tayo to respond in repentance and faith. Pero yung repentance and faith na yun, galing pa rin sa Diyos yun. So, pwede natin ipag-pray kung para sa puso natin, parang wala akong pakialam, Lord eh. O para sa akin, gusto ko palang mag-enjoy eh. Ganun, ayokong sumunod sa'yo. Pag-pray natin na, Lord, pwede bigyan mo ko ng repentance. Tulungan mo ko na sundin ka. Tulungan mo ko na pagkatiwalaan ka. Kasi sa Diyos manggagaling din. Ay. So, magbibigay po kami ng mga Bibles. 5 lang yan, no? Oo, 6 sila, no? Oh. So, 6 po pala kayo. So, kulang ng isa. So, paano ba? So, Naipataya. so, while you're giving the Bibles, so, yun, sana clear pa rin yung boses namin kasi medyo pinapakinggan ko si Ate March ninyo, medyo mahina pala yung boses. So, sana naririnig pa rin kami. So, ano ba yung ano ko? Meron akong gustong ipakita sa inyo, pero siguro after this one. Bigyan mo na lang sila. So, dapat priority silang dalawa. Sige. So, bibigyan pasensya na kung kulang yung dala namin kasi 5 lang kasi yung dinala naming mga Bibles. But, meron na kayo na, ay kayong dalawa yun. pero ito po yung ano, ito po yung good news. Kasi you can message us. Pwedeng paraya daw siya. Same lang no? Ay, same lang. Same. Nala na po. Pero magkaiba kayo ng bahay. So, nakita mo kami. But kuya, meron kami mga pages dyan sa likod. Pwede mo akong i-contact or kami. And then magdadala kami dito, meet up tayo, pwede ka naming ibigyan. Or kung nandito, kasi every week nandito kami. Nandito kami every week. So, pakihawak nito. So, ito yung explanation ko kanina. Kunyari ito tayo. Ito po yung impyerno. Anytime, kapag namatay po tayo, we will go to hell because of our sin. But there is hope. Ito po yung ginawa ni Jesus Christ. Siya yung namatay sa cross para ikaw ay maligtas. So, hindi ka na mapupunta sa impyerno because of Him. If you will trust in Him. Okay? So, sana po, friends, mga ma'am, sir, mga ate, kuya, sana bigyan nyo ng seriousness and urgency yung salvation na ibinibigay ni Jesus Christ sa mga makasalanan. Kasi ang namamatay every year ay 54 million. Ang namamatay every day, 150,000. Ang namamatay every minute, 14,000. Pagpasok ng 6:10, may mamamatay na 14,000 people. Hindi pa kasama yung sa pandemic, hindi pa kasama yung sa abortion na legal sa United States at saka sa Canada. So merong generally speaking, may mamamatay na 14,000 and malay natin, pagpasok ng 6:10, kabilang tayo doon sa 14,000 na yon. And bago mangyari yon, sana masigurado natin, Lord, save me. Please save me. I repent and I put my trust in you. Sana po iligtas kayo ng Panginoon. At hindi pa huli ang lahat. Buhay pa tayo. Buhay pa po tayo. We can repent and we can trust in Him. Okay? So, yun lamang
nabigyan mo na ba sila lahat? Or nabigyan mo na sila lahat? So, bago po kami umalis, meron din po kaming ibibigay na mapapanood ninyo. Ito po. Ito po ay patungkol sa abortion. So, at least kung meron kayong mga Android phone, iscan nyo lang dito. And mapapanood nyo yung interviews, documents dito, papakita. Para mas maunawaan yung abortion, okay? And dahil si Sir ang nag-iisang lalaki, sa kanya naman ibibigay yung kayo na bahala, okay? So ikaw magawa kasi ikaw yung nag-iisang, tanggapin niyo po, pang-snack lang po, okay? So, leader. So, guys, before we leave, baka merong question kayo na pwede naming sagutin ngayon bago kami umalis. Any questions? Kamu tayo. Taga-asa man mo? Ay, ano? Nabay taga Malakas? Kung taga dalawa Malakas, saan sa Malakas? Malapit lang sa amin. Yung if you are able and if you are willing, if you desire to go to our church, we can invite you. I mean, ang church namin nasa harap lang ng Lagaw National High School. Nandyan. Sa Delphine Subdivision. Pasok lang kayo dyan sa papasok dyan sa Delphine, sa harap ng Lagaw National High School. Actually, we can, again, yung pages namin nandyan sa mga tracks. You can message us and isasend namin yung Google link. I mean, Google Map. Para sa inyo. Naka-link sa page. Yes. Naka-pin din sa page. So again, So, Lafite Christian Church. yeah. So if you just want, okay, you are very welcome to join us. But we are not, hindi namin kayo pinipilit, hindi namin kayo pinipressure. Ang gusto naming masigurado ngayon na kayo ay maligtas. At kapag niligtas kayo ng Diyos, I'm sure the Lord will teach you and the Lord will convict you to find a church na ituturo sa inyo yung Biblia. Kasi walang mag-guide sa inyo kung, yes, naligtas nga kayo, tapos naging Kristiyano kayo. Saan yung mga kakristyano ko? So you need to find a church para magkaisa at magtulungan na nag-inaaral ang Bible, nandyan yung pastor tinuturo faithfully yung Bible. Okay? So, if you have any questions, pwede namang i-entertain, pwede kaming sumagot bago kami umalis. Sige po. Sige po, ate. Kuya, we're in a relationship po. Okay. What advice po or like masabi niyo po anything? Ano yung masasabi namin when it comes to your gusto ko munang malaman, bi or purely homosexual, lesbian? Bye po. Bi. So, ibig sabihin, pwedeng babae, pwedeng lalaki. Pero right now, currently, kayo. Ako. I'm curious kung ba't mo natanong, nababother ka ba? Honestly, yes po. Actually, it's a good sign na you are bothered. Because ang Diyos, binigyan tayo ng conscience para maging ally natin. Na kung saan, the conscience is telling you, that's wrong, that's wrong, that's wrong, don't do it. But because of our heart, kagaya na nabanggit ko kanina, our heart is deceitful and desperately wicked. Masama at nanluloko. Doon tayo sumusunod. And mahirap tanggihan kasi mahal natin eh. Alam nyo ba, ang dami ng temptations na ako ay nahulog. Last, ang daming beses na nahulog ako. But it is only God who changed my heart. And He can do it also sa inyong dalawa. Now, here's the question. Your question is, ano yung masasabi namin? Actually, yung masasabi naming dalawa, it doesn't matter. Yeah. The Bible, what does the Bible says? Yun yung pinaka-importante. Kasi sabihin man namin to, kung opinion lang namin, di kanya-kanya tayo ng opinion, tama? Pero ano ba yung objective basis? Ano ba yung standard? The Bible. Anong sabi ng Bible? Sabi ni Paul, sa 1 Corinthians 6:9, no thieves, walang magnanakaw, walang lasinggero, walang mga gossiper, walang mga adulterers, idolaters, at walang homosexual ang makakapasok sa kaharian ng Diyos. So, hindi lang homosexual ha, lahat binanggit, sinungaling, magnanakaw, lasinggero, idolater, yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, pero kabilang yung
nasa LGBT. Hindi lang siya isa, kundi marami, pero kasama pa rin yun. So kahit na hindi kayo part ng LGBT, kung sinungaling naman kayo, mapupunta rin kayo sa impyerno, tama? But because part din dun sa sa 1 Corinthians, at yun ang sinasabi ng Bible, yun kailangan natin tanggapin. But here, ipag-pray ninyo. Pray ninyo ngayon, Lord, change my heart. Kasi kung kayo lang ang masusunod, hindi nyo pipiliin. Hindi nyo gustong iwan yan, I'm sure. Kasi gustong-gusto ninyo yung tinitibok ng puso eh. So i-pray ninyo na, Lord, baguhin nyo yung puso ko ngayon. Kasi ayaw ko na manatili sa kasalanan. Yun yung ibig sabihin ng repentance. Talikuran mo. And only God can help you and can give you the heart of a repentant heart. Siya lang ang makakapagbago sa puso mo. Hindi ikaw mismo. Kasi kapag hinayaan ng Diyos na ikaw yung magdi-decide sa sarili mo, hindi mo gagawin ang nakakalugod sa Kanya. Mamumuhay at mamumuhay ka pa rin sa kasalanan. No doubt. No doubt. Kung hindi sa Diyos, hindi ka mababago. It is Him who can change you and who can transform you. So beg. Kumbaga sa Bisaya, humingi ka talaga ng hindi pala Bisaya, Tagalog pala. Ayun, sa Bisaya ka ng kanang bitong, sa Bisaya nang magbeg, kanang magpakaluoy bitaw ka, kanang magpakaluoy ka ba, Lord, kaluoy iko, baguha kong kasing-kasing, kay dili na ko kaya. Pasaylo ako, baguha ko. Iampo ninyo, karon. Pag alis na mo, pwede mo mag-ampo. Tanan. Usa na lang kayo kung tinuod tong gingon ni kuya ni ate na mamatay ta karon, bato tag-impyerno. Ganahan ba ta? Istorya mo ana. Diba? Siguraduhin ninyo ang inyong kaluwasan. I-assure jud ninyo inyong kaluwasan. Og mga ate, ang daming guys na pwede sa inyo someday. Hindi ko sinasabing ngayon na. Someday. Because relationship is intended for marriage. Relationship is intended for marriage. Kami ni Ate March ninyo, 1 taon lang relationship, we decided to marriage. Kasi yun yung purpose ng relationship. Kasi the longer relationship you have, the more temptation you will experience. Ulitin ko po, the longer relationship you have, the more temptation you will experience, the more temptation you will face. So, huwag nyong patagalin yung relationship. Mas piliin niyo dapat mag-relationship kayo, ready kayo sa marriage, ready kayo magkaanak. Kasi pag relationship pa naman, alam nyo ba ngayon na ang dami ng medyo tabo masyado, no? Pero sa Quezon, merong 43, if not mistaken, 43% sila, HIV positive. Increased. 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 Ibig sabihin, mga young people ngayon nag-i-engage na sa sexual So, hindi mo mapipigilan yan. Kung papasok ka sa relationship, tapos mahaba yung relationship ninyo, temptation. Malaking temptation ang harapin ninyo. That's why I suggest sa inyo mga kabataan, kung hindi pa naman ready talaga, pause muna. I-focus mo muna si Lord, i-focus mo muna yung studies, yung friends, bonding kayo together, sama-sama kayo magbasa ng Bible. Let's go to church together. Share the gospel. Kung kayo ay Kristiyano na, naligtas na. Kagaya ng ginagawa namin ni Ate March, yun din yung ituturo namin sa baby namin. So, sabihin ko sa baby ko, if you are ready to go marry, okay, pasok ka sa relationship. Kung hindi ka ready sa marriage, then wag ka pumasok sa relationship. Pero kung ready siya, for example, 18 years old, ready na siya sa marriage, then no. As long as yung partner niya, Christian din, who will guide him, or her, who will guide her sa Panginoon. Okay? So, that's a good question, that's a valid question, and I know na yung mga sinabi ko medyo hurtful siya kasi nasa status kayo ngayon na kayo together. But we will pray for you. And ipag-pray nyo rin na baguhin kayo ng Diyos. No? Sana hindi kami nakasakit ng damdamin. At this is just an expression of love and concern, guys. Yung binigay namin sa inyo, lang kasi yan hanggang John. Meron ba sa Bible yung 1 Corinthians? Doon mababasa yung sinabi ni Kuya Joe. 1 Corinthians 6:9. So, kung wala kayong Bible sa bahay, pwede kayong mag-download ng Bible. Tapos, tingnan nyo, 1 Corinthians 6.
bakit magandang mabasa yun? Kasi ang pinagit lang ni Kuya Josh is yung cannot enter the kingdom of heaven, di ba? May kasunod pa na verse. So verse 10. And such were some of you. So, ibig niya sabihin, ganun yung mga members ng Corinthian church. May mga homosexual din noon. Washed. Sabi, but you were washed, you were sanctified. So, kahit ganun yung kalagayan natin, kami, last fall kami, Mga sinungaling, mga disobedience sa magulang, binago. nilinis kami. So, pwede kang malinis, pwede kang mabago. Yun na yung kagandahan, may hope kay Jesus. Yun yung gusto namin i-share. Hindi lang siya bad news, mabuta sa ka sa impyerno, bala ka sa buhay mo. Hindi, nagpadala nga siya ng way. Kaya nga may Holy Week, kaya may Christmas. Because nagpadala ng Savior. So since nag-iisa na lang yung nadala namin, it's about sexuality. So I will give this to you para mabasa ninyo. So, again, tama yun. Mabuti na na-insert ni Ate March ninyo. Sa verse 10, ang sabi doon, sabi ni Paul, after niya mabanggit yung mga sins ni Apostle Paul, nabanggit niya sa verse 9. Sa verse 10, sabi niya, but you are, and such were some of you, but you are washed. You are sanctified, sabi ni Paul. So, ibig sabihin, pinapakita pala ni Paul na noon yung mga Korinto, yung mga tao doon, may mga sinungaling, lasinggero, mga homosexual, may mga partner, madami silang partner, pero binago sila ng Diyos. Kayo rin, pwede rin kayong mabago ng Diyos. Kagaya din namin, na kami lang din ay binago ng Diyos. Hindi kami perpekto, pero salamat sa Diyos na yung heart namin, binago niya. Kasi kung hindi niya binago yung heart namin, ay, ako magpapatuloy lang ako sa panonood ng pornography, magpapatuloy lang ako sa, siguro nagpakalasing na ako, siguro hindi na ako naging, sa asawa ko. So, ganun yung magiging situation ng isang tao na mamumuhay sa kasalanan. So, wag tayo sa kasalanan kasi sisirain tayo. Pero sa Panginoon tayo. Kasi in life, there is abundance. Sabi niya, and I give them abundant life. Hindi pera. Kundi, ano yung abundant life na yun? Yung joy, yung peace, yung love. Kahit nasa trouble ka, yung heart mo peaceful. Kahit na mahirap kayo, yung heart mo nag-uumapaw pa rin ng joy. Bakit? Kasi you know, heaven is yours. Yes, dito mahirap ka nga, naghihirap ka, but pag namatay ka, ang langit para sa'yo naman. Kasi nakikristo ka eh. Yun yung joy na ibibigay. Yun yung abundant life na ibibigay ni Jesus Christ. Okay? So medyo matagal na. Gumabi na tayo. Pero salamat pa rin na talagang sineryoso ninyo yung mensahe. Kung magkita man tayo next time, sana friends pa rin tayo. No, sana hindi nyo kami awayin si Kuya, si Ate, inubos yung oras namin. Nagbanding lang kami. And if you want, we can have a Bible. Pwedeng si Ate March ninyo. Pwedeng mag-lead sa inyo sa Bible study kung gusto ninyo. Dito, meet up kayo dito. And ako, syempre, kung lalaki, babae. So, it's up to you kung desire ninyo yon, okay? But sana, seryosohin nyo yung na-share namin na message, okay? And we will pray for your studies. Kasi, marami pang steps, no? Konti na lang naman, pero yeah. So, thank you guys. Thank you uy, may dumating. May dumating, sino to? Bigyan din natin. Bigyan ka namin, ma'am, ha? Sino ba to? Ito po. So, yeah, you can,